Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, magandang araw po. At alhamdulillah, ilang araw na lang ay nalalapit na ang pagpasok ng buwan ng Ramadan. At alam natin na ang buwan ng Ramadan ay isa sa pinaka-mimiti, pinaka-pananabikan na panahon ng mga Muslim, sapagkat ito ang ika-4 na haligi ng ating pananampalataya. Tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu ramadan wa hajjul bait man istata'a ilayhi sabilan. Sabi niya alayhi salatu wasalam, itinayo ang Islam sa 5 haligi. Una ay ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ang pagsaksi na si Muhammad ay lingkod at sugo ni Allah. Ikalawa ay ang pagdarasal ng 5 obligatory na sala. Ikatlo ay ang pagbibigay ng zakah o ng kawanggawa. At ika-4 ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ikalima ay ang tinatawag natin na Hajj. Ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pag-aayuno, isang uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isang uri ng pagsamba sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagkain, sa inumin, pakikipagtalik sa asawa, mula madaling araw hanggang sa paglubog ng araw. May kasamang niya o intention para tayo ay mapalapit kay Allah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga sumasampalataya, inobliga sa inyo ang pag-aayuno, tulad ng pagkakaobliga nito doon sa mga nauna sa inyo, nang sa ganon ay matamo ninyo ang ganap na pagkatakot kay Allah. So ito ay obligasyon sa mga Muslim na dapat nilang itaguyod, dahil ito nga ay haligi ng kanilang pananampalataya. Tulad ng pagkakaobliga sa mga nauna sa inyo, katulad ng sinabi ni Allah. Sa Old Testament, si Prophet Moises ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Sa New Testament, si Jesus ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Kaya tayong mga Muslim, bilang pagsunod sa kanila at unang-una sa ating propeta na si Muhammad, tayo ay nag-aayuno kapag dumarating ang buwan ng Ramadan. Sa iba pang hadith na kagalingan o kabutihan na dulot ng pag-aayuno mula kay Abu Hurairah radiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, idha jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Sabi niya alayhi salatu wassalam, kapag dumarating ang buwan ng Ramadan, binubuksan ang lahat ng mga pintuan ng paraiso at isinasara ang lahat ng pintuan ng impyerno, at iginagapos ang mga syayatin, ang mga demonyo. So nakagapos sila during the month of Ramadan. Sa iba pang hadith, sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ito yung mga malalaking gantimpala na matatamo kung itatanong nyo po ano ang gantimpala na makukuha sa pag-aayuno. Sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan at naniniwala siya sa pagkakaobliga nito at naghahangad siya ng gantimpala, walang iba maliban lamang kay Allah, ay patatawarin sa kanya ang mga nagdaan sa kanyang mga pagkakasala. So yun ang pinakamagandang diwa at gantimpala na dulot ng pag-aayuno. So sa pag-iwan ng mga Muslim sa kanilang pagkain, kanilang inumin at mga asawa, mga bagay na kamahal-mahal sa kanila, ito ay papalitan at gagantimpalaan ni Allah ng ganap na kapatawaran ng kanilang mga pagkakasala. Sa iba pang hadith na taglay na kabutihan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagkalooban ang aking ummah
ng 5 katangian na hindi ipinagkaloob sa mga naunang ummah o sa mga naunang henerasyon. Sabi niya alayhi salatu wasalam, khulufu fami as-saim atyabu indallahi min rihil misk. Ang amoy ng hininga ng taong nag-aayuno sa paningin ni Allah ay mas mabuti pa o mas mabango pa kaysa sa misk o yung pinakamabangong pabango na matatagpuan natin dito sa lupa. Ikalawa, sabi niya, humihingi ng kapatawaran. Okay? Ang mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga taong nag-aayuno mula dun sa umpisa ng pag-aayuno nila sa madaling araw hanggang sa ihinto nila yung kanilang pag-aayuno paglubog ng araw. Yun yung ikalawa. Pangatlo, araw-araw ginagayakan, pinapalamutian, dinadagdagan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang paraiso ng mga biyaya, ng mga regalo o ng mga gantimpala na matatamo ng kanyang mga alipin. At araw-araw during the month of Ramadan, kinakausap ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang paraiso o yung paraiso. At sinasabi niya, nalalapit na para sa mga matutuwid kong alipin, na alisin, na iangat sa kanila yung kanilang mga paghihirap, yung kanilang mga obligasyon at sila ay pumasok sa iyo. Pumasok saan? Sa paraiso. At ikaapat, sabi ni Propeta Muhammad, iginagapos during the month of Ramadan ang mga rebelding demonyo. Kaya hindi sila nakakapanukso dun sa mga tao na dati nilang tinutukso sa ibang mga panahon. Pero during the month of Ramadan, sila ay nakagapos po. At yung ikalima, sabi ni Propeta Muhammad, iginagawad sa kanila, kanino? Sa mga taong nag-aayuno, ang kapatawaran sa huling bahagi ng gabi. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, ilan lamang po ito sa mga kagalingan o kabutihan na dulot ng pag-aayuno sa Islam. So ang pag-aayuno ay isang uri ng pagsamba. Hindi ito para pahirapan, hindi para parusahan ang mga sarili ng mga Muslim na hindi sila kumakain o umiinom during the month of Ramadan. Sa halip, ito ay isang uri ng pagsamba na kung saan tinuturuan at dinidisiplina ang mga Muslim na magkaroon ng pagpipigil sa kanilang pagnanasa. Sapagkat during the month of Ramadan, dapat hindi lang yung tiyan at bibig ang nag-aayuno. Sabi nga ng ilan sa mga salaf, dapat kapag nag-aayuno ka sa buwan ng Ramadan, nag-aayuno rin yung mata mo. Hindi mo ito ginagamit o itinutuon, itinitingin sa mga bagay na hindi mo dapat tingnan at pagmasdan o panoorin. Nag-aayuno, sabi niya, yung bibig mo sa mga pagsasalita ng masama, pagsisinungaling, paninirang puri at ano pang mga masasamang salita na lalabas sa ating bibig. Dapat nag-aayuno rin yung ating tenga. Hindi tayo nakikinig ng chismis, hindi tayo nakikinig ng musika at mga haram na ipinagbabawal sa Islam. Nag-aayuno rin dapat yung ating kamay, yung ating paa. Hindi dapat humahawak or umaabot ng mga bagay na haram. Hindi dapat tayo dadalhin ng ating mga paa sa puok o lugar na kung saan ay kinamumuhian ni Allah. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay abutan tayo o dumating sa atin ang buwan ng Ramadan ngayong taon na to, 2024, na tayo ay nasa malusog na pangangatawan, nasa payapa at magandang kalagayan, tahimik, panatag, malayo sa anumang kaguluhan, at tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa atin lahat ng ating mga mabubuting gawa. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.